Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Naghahanap ka ba ng minivan na nasa 300,000 lang ang inyong budget? Baka ito yung swak sa budget nyo at saka nagustuhan nyo ito mga kol. Pakita natin kung ano yung setup nito. Pero before that, pakita muna natin yung ating mga services dito sa shop natin. Na-accept tayo dito ng repair and maintenance, under chassis repair, engine overhauling, accessories, meron tayong mga ilaw dito from PIA and mga horn, yung mga pangmalakas ng horn, available din yan dito sa atin. Tapos mga mugs, marami tayong available na mugs and mga gulong, so mula 12 inches hanggang 20 inches available yan dito sa atin bakod. Yung kagandahan pa nito, kung bibili kayo ng mga malaking gulong is free wheel alignment, free wheel balance and free check up under chassis. So free installation na rin yan mga kol. Then sa mga maliliit naman is free installation, free wheel alignment. Ganun rin sa ating mga mag wheels mga kol. Then yung kaganahan pa nito mga kol, kung wala kayong budget ngayon, tumatanggap tayo dito ng credit card payment and installment sa mga PS Bank and Metrobank card holder. Baka makalimutan natin, nag-accept din tayo dito ng overland setup, katulad nitong mga unit natin dyan sa lifter na yan. Sinet up natin yan pang camping and overlanding. Dito na tayo sa ating unit na bagong finish. Yung model nito is a DE64W na Samurai Edition. Silipin natin kung ano yung package sa 300,000 natin na minivan. Makita natin dito, auto fold and retractable yung side mirror natin, fully tinted. Then ito yung ating headlight, H4 halogen. Ito naman yung ating park light at saka signal light. With fog light na din yan mga kol. Then dito sa wrap is meron ng steel bumper. Then makita natin dito pag Samurai Edition mga kol, ganito yung kanyang grills. Tapos dito naman sa gilid, naglagay tayo ng fender. Tapos naka semi outer na brand new mugs and brand new tire. Fully undercoat din yung unit natin. Then makita natin dito is meron siyang original na stepboard dito sa gilid mga kol. Dito naman sa gilid mga kol, ito yung side view ng ating minivan, pakita natin. Tapos makita natin dito mga kol is meron siyang rain visor kompleto. Naglagay din tayo ng accessories na chrome. Yan yung gusto or request ng ating client na lagyan ng mga chrome yung kanyang handle. Actually sa mga DE64W mga kol, ito is original chrome to. Pero ito is ito yung additional na accessories dyan. Tapos dito naman makita natin is naka brake drum, tapos yun naka fully undercoat din. Kung makita nyo naman, napakaganda ng kanyang mag wheels mga kol. Tapos yan, naglagay din tayo ng fender. Dito sa itaas is naglagay tayo ng gutter type na top load carrier. Ito meron siyang original na spoiler, meron siyang third light. Makita natin yung ating shop name, Tudong Lagan Auto Parts and Auto Trading. Then makita natin dito yung ating DE64W is ganito na yung ating back glass or backdoor glass mga kol. Tapos ito makita natin yung kanyang tail light is nakatayo na din. Tapos dito naglagay din tayo ng stepboard, naglagay din tayo ng plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Tapos meron tayong reverse camera. Sa mga DE64W na Samurai Edition mga kol at saka Sporty Edition, meron siyang original dito na chrome. Pakita natin dito. Then, yan, naglagay din tayo na muffler tip. Tapos, pakita natin dito. Yung spare tire pala natin mga kol is nandito sa ilalim mismo. Tapos, dito natin didokotin. Ikotin lang natin to gamit yung ating tire range. May kasama itong tire range. Tapos dito, brand new na yung matting natin. Pakita natin. Ito yung matting natin. Bago na din yan. Tapos, yun, naka-plastic na yan lahat dito. Left and right. Meron na siyang lagayan ng speaker, nakaabang. Tapos yan, makita natin, meron siyang mga extra lagayan. Meron pa siyang charging port dito. Captain seat yung unit natin, meron siyang headrest. Yan, makita natin yan mamaya pagpasok natin sa harap. Yan, bagong ceiling. Black felt yung nilagay natin. Kita natin dito. Yan, single power slide yung unit natin ngayon. Ito makita natin, meron siyang headrest, armrest with cup holder, then power window na din yung sliding natin. Yan yung power window natin, then bagong cover na din dyan. Naglagay din tayo ng extra mini fan dito. Meron pa siyang mga extra lagayan. Tapos dito is naka brand new matting.
Sa mga DE64W is plastic cover na din dito. Tapos dito yung jack at saka tire wrench natin. Tapos dito naman tayo sa harap. Makita natin dito is bago na din yung cover dito. Power window na din. Yan, power window. All power window yung harap at saka likod natin. Tapos dito, kita natin yung upuan natin, meron siyang headrest. Tapos dito, meron siyang armrest with extra cup holder. Extra lagayan dyan sa gitna. Tapos dito, yung ating fog light switch, push on slide, headlight adjuster, power slide left. Tapos, yan, meron tayong digital temperature gauge dito. Tapos ito yung ating steering wheel. Naglagay din tayo ng steering wheel cover. Naka 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera to mga kol. Tapos back to original yung dashboard natin, yung kulay. Tapos meron siyang extra ilaw dito. Lakas! Ito is original niya. You know, meron siyang lagayan ng sunglasses, center mirror. Then makita natin dito yung ating sun visor. Dito naman yung ating parking brake pedal din yung ating accelerator pedal. Then naka brand new na din yung mating natin. Turn on natin. Yan. Kakaandar lang nito ngayon mga kol, kaya makita natin is yung ating C. Ibig sabihin yan is cold start. Umaandar siya or mag-upper siya pag first start. Nakaandar na yung makina natin. Makita natin yung cold start dito sa ating cluster panel. Ito, mga advice natin sa mga car user, mas maganda kung dyan na ninyo patakbuhin pag nawala na yung cold start para mas maganda yung kanya init, naka-circulate ng maayos yung kanyang cooling system at saka yung kanyang lubricating system sa ating makina. Nasa tamang init na yung makina natin. So makapag na siya, makapagsunog na ng maayos yung ating combustion chamber. So makita din natin dito mga kol, yung ating digital temperature na greedy. Makita natin dito naka 25 degree Celsius yung ating temperature, tapos yung battery natin is nasa 14 volts. Yan, naglalaro siya sa 13.9 to 14 volts. Yan. Silipin natin yung makina natin. Fully air condition yung ating sakyan. Pakita na aircon. Kuha natin yung aircon. Ito yung makina niya. Isang tip sa mga user ng minivan, dapat ito is kompleto to. Yung mga vacuum natin, oxygen sensor, injector. Ito yung forma. Ito yung injector natin, PCV valve. Minsan ito pag ito yung nasira is mataas yung RPM nyo. Maglalaro siya ng 2,000 to 3,000 RPM pag ito'y nasira. Then ito naman, dito tayo mag-refill ng ating engine oil. Gamit pa rin natin yung ating prime lobe lubricant oil. Then ito, kadalasan masira sa mga DE64W na turbo, ito mismo mga kol, napuputol. Dapat ito is intact talaga itong mga vacuum na to, walang leak, walang nakatanggal, para hindi masira yung ating turbo. Ito yung dahilan na laging masisira yung turbo kasi yung mga vacuum is sira. Hindi mag-function ng maayos yung ating turbo. Ito naman yung turbo natin. Meron din yang ito, banjo bolt. May isang banjo bolt yan sa ibaba. Every time na mag-change oil kayo, lalo na yung meron pang strainer, is dapat linisan nyo. Then, ito, yung spark plug at saka ignition coil. Ito din yung kadalasan masisira mga kol. Mura lang naman to, sa surplus is nasa 750 pesos bawat isa. Then, spark plug. Yan. Huwag kayong bibili ng brand new nito na replacement kasi yan yung medyo problematic na ignition coil. Marami kaming mga client yan na nasisira agad kahit bago pa yung ignition coil. So, it's better na bibili kayo ng surplus na ignition coil. Dito naman tayo sa kabilang side. Silipin natin dito. Gas tank opener. Good. Then, chassis number nandito. Then, ito yung throttle body natin. Semi-electronic siya mga kol. Map sensor, TP sensor, IECB. Then, ito naman yung ating accelerator cable. So, with cable pa yan mga kol. Tapos, dito tayo mag-check ng ating ETIP o yung ating transmission. So, lagi yung silipin yan. Then, silipin nyo yung inyong
Oil pan kasi yan yung kadalasan nasisira is UP yung oil pan. Then mag-low power na sa katagalan, madadamay na yung turbo pag nasisira din yung transmission natin. Kasi low power, laging naka high RPM, yun, hindi makapag-relax yung turbo natin. Tapos dito, alternator, aircon compressor, tapos air filter housing. Every time na mag-change oil kayo mga kol, mas maigi ng palitan or linisan yung ating air filter mga kol. Tapos dito yung ating main fuse box, dito yung relay, yung ating injector, aircon compressor relay, FI, dito din natin makikita. Then ito naman yung ating ECU or yung ating computer box. Dito naman tayo, ipin natin, goods. Tapos dito tayo sa hood natin mga kol. Open pala natin. Dito pala yung opener. Hood opener. Ayan. Tapos balik tayo dito. Dito is yung ating windshield washer reservoir. Then yung ating coolant reservoir mga kol. Then yung ating radiator cap. Then yung ating brake fluid or reservoir. So yan yung setup natin sa 300,000 na DE64W. Yung basic finish nito is nasa 275,000 lang yan mga kol. Kayo na yung mapili ng kulay kung ano yung gusto niyo. Pero kung mayroong mga dagdag na accessories na gusto nyo, is additional payment po yan mga kol. So yan lang siguro yung ating video for today. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel mga kol. Then sa mga bago lang sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe din. Click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video update. Kagaya ito. Maraming salamat mga kol. Ingat and God bless sa ating lahat. Bye-bye.